Habang nag-stretch ang si Jin Hyun dahil sa sakit ng likod niya kakaaral bigla naman siyang nakarinig ng ingay ng nag-aaway at pagsilip niya ito pala ay si Lee Sang-min at sabing, "Anong ginagawa niya dito sa gantong oras? Pero sino ang kasama niya? Mukha silang seryoso, magkamag-anak ba sila? Mukha silang magkapatid, di ko maintindihan ang sinasabi nila pero mukha silang seryoso, bakit kaya sila dito pa naggaganyan sa dami ng lugar?" Nagulat naman si Jin Hyun sa nakita niya nang biglang sapakin ng lalaki si Sang-min. At naghiwalay na ang dalawa. Sa isip naman ni Jin Hyun away sa pagitan ng magkapatid. Anong nangyayari? Hindi ako dapat manggi-alam sa problema ng iba. Lumipat na ang eksena kung saan patuloy na nag-aaral si Jin Hyun pero di niya pa rin mapigilan isipin ang nangyari sa magkapatid. Sa sumunod naman na eksena pinakita na discharge na ang ama ni Jin Hyun. Salita naman dito si Dr. Choi. Basta't lagi ka lang magpa-check up wala ka namang magiging problema. Salita naman ng ama, Jin Hyun salamat. Wala yun ama, kailangan mo lang manatiling malusog, tugon naman ni Jin Hyun. Salita naman ng ina, Jin Hyun paano naman ang ina? Tingin mo ba kailangan ko rin magpa-check up? Tama ina, pagdating ko ng college, sisiguraduhin ko pag nakakuha ako ng part-time. Tawa naman ng ina, ano ka ba okay lang, paano ko gagamitin ang pera mo para lang magpa-check up? Opo ina sagot ni Jin Hyun pero sa isip niya, magiging malusog naman ang ina sa maraming taon na darating. Napangiti na lang si Jin Hyun habang sinasabi sa sarili. Talagang nagbago na ang lahat. Ang mundong ginalawan ko noon ay talagang wala na. Itong buhay na sisiguraduhin kong magtatagumpay. Hindi, gusto ko mabuhay ng masaya. Sa sumunod na eksena sinasabing lumipas ang maraming test at exam at ang unang semester final ay tapos na din. Pinakita naman si Moonjin na inaantok, ang hirap naman, Jin Hyun maganda ba ang nagawa mo? Well ikaw na naman ang first place. Paano mo ba nagagawa yan nang di man lang pinagpapawisan? Sagot naman si Jin Hyun, mahirap, ngayon di ko rin alam. Lapit naman si Moonjin, hoy wag ka nga magsinungalin, ayan din sinabi mo nung hole. Ibibigay mo na lang palagi sa akin ang second place. Sagot naman si Jin Hyun, tignan natin pag lumabas ang grado pero Moonjin maganda ba ang ginawa mo? Ngiti-ngiti naman dito si Moonjin, ako? Well, di ko alam. Sa isip ni Jin Hyun. Maganda ata ang pinakita niya ngayon, kita naman sa mukha niya. Lumipas naman ang araw at nagsasalita dito ang guro. Magaling para sa semester, patuloy kayong mag-aral kahit habang summer vacation kesa naglalaro-laro lang kayo. Nasa akin na ang final grades NYU at sa tingin ko mag-aaral kayo ng mabuti kahit ayaw NYU. Nagsigawan naman dito ang mga estudyante. Sigaw naman ang guro. Tahimik mga pasaway, ilalagay ko ang rankang sa chalkboard, kaya silipin niyo at kunin NYU ang card NYU na may pirma ng magulang. Nagbubulungan naman dito ang mga estudyante nang makita ang score, magiging ganyan ka ba hanggang sa hall ng klase? Bumagsak na naman ako, yari ako sa mama ko. Ako rin bagsak. Oy swerte ako sa panghuhula, tumaas ako ng 10 ranks. Sumilip din si Moonjin, Jin Hyun ikaw na naman ang nangunguna. Talaga ba? Ikaw pang ilan ka? Sagot ni Jin Hyun. Yabang naman dito si Moonjin, huwag ka mabibigla ah. Ako ang 23rd place. Gulat naman si Jin Hyun, tumaas ka ng 20 ranks sa loob lang ng isang semester. Unti pa at mahahabol na kita, sagot naman si Moonjin. Naiyak naman dito si Jin Hyun, sobrang saya ko para sa iyo. Nanay ba kita? Sagot naman dito ni Moonjin.
Sa isip naman ni Jin Hyun ako na naman ang una pero lamang lang ako ng 0.6 kay Sangmin sobrang lapit na. Siguro frustrated na naman siya ngaon, di pa naman niya pinangarap na mawala sa kanya ang first place. Kawawang Sangmin magaling naman sana kaso Smurf account ang ating bida haha. Bigla naman dumating si Sangmin, Jin Hyun congrats ikaw ang una. Ano na naman kaya ang kailangan ng tao na ito sagot ni Jin Hyun pero sa isip niya salamat. Salita naman si Moonjin, Jin Hyun tingin ko na pagpapalit mo na ang nasa isip mo at sa gusto mong sabihin. Sagot naman si Sangmin, kahanga-hanga lang, pinapakita mo kung gaano ka talaga kagaling sa pag-aaral. Wala naman tayong halos pinagkaiba sagot ni Jin Hyun. Hindi ka ba masyadong humble? Ang pagitan ng first place at second place ay di ka paniwala sa laki. Kagaya ng gabi at umaga pero nag-aaral ka lang buong araw? Hindi ka man lang naglalaro? Tingin ko hindi ko kaya yan, kahanga-hanga. Sa wakas summer vacation, ano kaya kung maglaro muna tayo? Game ka ba? Okay nag-aaral ka lang, kaya marahil hindi ka marunong maglaro ng kahit ano. Tama. Sabat naman si Moonjin, Jin Hyun wag ka gagawa ng bagay na immature. Sagot naman si Chulwo, kung aalis tayo kung kasama ang mga KJ na ito magiging boring, tara na umalis na tayo. Chulwo, KJ. Ayan ang ating Mr. Rank 1 sagot ni Sangmin. Ay nagkamali ako yan pala ang ating Mr. Rank 1. Saad ni Chulwo. Anyway magkaroon kayo ng magandang bakasyon at mag-aral ng mabuti buong summer. Sasagat naman sana dito si Moonjin pero biglang nagsalita si Jin Hyun. Yang internet cafe na yan? Sasama ko. Sagot naman si Sangmin, ano? Seryoso ka ba? Nakahawak ka na ba ng mouse? Saad naman ni Jin Hyun, 1v1 or team? Lumapit lang kayo sa akin kung gusto NYU. Dudurugin ko kayo. Gamit ang sarili kong mga kamay.